Ito ang magandang balita na siyang dapat malaman ng daong bayan na siyang tila gumimbal at sumampal ng katotohanan sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. dahil matapos ang malawakang prayer rally sa anumang panig ng mundo at ilang buwang paghihintay ay sa wakas ay makakalaya na nga di umano ang dating Pangulong Duterte mula sa kamay ng mga dayuhang hukuman. Gaano nga ba kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Japanese na nawagan na sa UN na palayain na si former President Rodrigo Duterte. Nagbigay ng pahayag sa United Nations Human Rights Council ang Japanese senior researcher ng International Research Institution of Controversial Histories na si Shunichi Fujiki, kung saan nanawagan siya para sa agarang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention sa The Hague, Netherlands kaugnay ng kasong inihait laban sa kaniya ng International Criminal Court o ICC. Ang pahayag ni Fujiki ay inilabas na sa panahon ng General Debate ng UNHRC, kung saan binanggit niya ang umano'y mga seryosong usapin tungkol sa proseso ng pag-aresto at detensyon ng dating Pangulo. Iginit din niya na ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte ay dapat umanong dumaan muna sa Philippine Justice System bago napunta sa international na korte. Binanggit din ni Fujiki na mahigit isang taon nang nasa pre-trial detention si PRRD mula pa noong Marso 11, 2025 at sinabi niyang ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa karapatan ng akusado sa pagtatapos ng kaniyang talumpati. Nanawagan siya sa United Nations na magsagawa ng humanitarian review at sikayatin ang agarang pagpapalaya sa dating Pangulo. Ang naturang pahayag ay lumabas sa gitna ng patuloy na pandaigdigang diskusyon tungkol sa jurisdiksyon ng ICC matapos na umatras ang Pilipinas sa korte noong 2019 sa panahon ng administrasyong Duterte. Hanggang ngayon, nananatiling mainit na usapin sa loob at labas ng bansa ang kaso laban sa dating Pangulo, kung saan nahahati ang opinyon ng publiko tungkol sa papel ng ICC at kung dapat bang ang mga kasong ito ay resolbahin muna sa loob ng sistemang panghukuman ng Pilipinas. Kaya naman, anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. At eto na nga mga kababayan, international community nagtutulong-tulong na para ilabas si PRRD sa ICC. Ayan. At eto pa, pati Amerika gumagalaw na para bigyan ng hustisya ang ginawa nila sa ating dating presidente. At dito sa puntong ito, pag-uusapan po natin si PRRD at ang kanyang problema sa ICC, na kung saan po ngayon ay pinag-uusapan na po sa buong mundo itong nangyari sa kanya at parang tingin ng buong mundo ito ay injustice, ito ay pamumulitika. Ayan. Kaya ngayon, ang international community ay nagtutulong-tulong na para mailabas si PRRD sa ICC. At pati Amerika ay gumagalaw na mga kababayan. So, bago po tayo mag-umpisa, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag kakalimutan na mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Kaya na pang hinintay mo, share mo na. Gawin mo na yan. Ngayon na. Okay? At syempre, unang arangkada, mga kababayan, pinag-uusapan na ngayon sa international media, ang wala sa proseso na pagkidnap kay PRRD. Ngayon, mga kababayan, nabubulgar na po sa buong mundo ang injustice na dinanas ni PRRD sa kamay ng mga demonyong namumuno sa ating gobyerno. Okay? Nagtutulong-tulong na rin po ng international community, international media para mailabas si PRRD dyan sa ICC dahil wala ng dahilan para patagalin si PRRD dyan dahil mahigit isang taon na, mga kababayan, na siya nakadetain pero wala pa pong nagaganap na hearing dyan. At ang problema nga, nanghihikayat pa sila ng mga magtitistigo laban kay PRRD. So anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Wala. Pinupolitika lang si PRRD at gusto lang pahirapan. Gumaganti lang itong mga animal. At ito, mukhang dinidinig na po ng Diyos ang panalangin natin na makauwi at makalabas si PRRD. So pag-usapan po natin yan. At ito ang video. Vice President Sara Duterte has attended a mass to mark the first anniversary of the arrest of her father, the former president Rodrigo Duterte, on an international criminal court warrant. She said this commemoration is a reminder for Manila to pursue its own course without external interference. Ngayong araw,
Today, we commemorate the first anniversary of an event that tested our democracy and the principles of due process and the rule of law. The extraordinary rendition or kidnapping of former President Rodrigo Duterte is a serious reminder that the law should never be used as a weapon for political or personal interests. The violation of an individual's rights through irregular processes is not just an attack on justice. It is a challenge to our national sovereignty. A truly free nation is run by its own institutions, independent of any external interference or dictates. As a reminder for you, Rodrigo Duterte was arrested a year ago upon his arrival to Hong Kong and transferred to The Hague the same day. He's accused of crimes against humanity during his war on drugs between 2011 and 2019. The court is currently deliberating whether to confirm the charges against Duterte, with a decision expected in April. Duterte supporters say the trial is illegal due to the Philippines not being under the ICC's jurisdiction. The country left the ICC in 2019 after the court decided to open an investigation into Duterte. Incumbent Philippine President Ferdinand Marcos said that Manila will not rejoin the organization. Well, let's cross live to attorney Harry Roque, now lawyer and President Duterte's former spokesperson. Thank you so much for joining us. So today is the anniversary of the ex-president Duterte's arrest by the ICC. What's the latest on the former president's situation and the procedural status of the trial? Well, there's a pending appeal in the appeals chamber of the ICC, arguing that the court has lost its jurisdiction because the prosecutor triggered the jurisdiction of the court by asking for leave to conduct preliminary investigation on the second year of the country's having withdrawn already from the ICC. The Rome Statute says that any cooperation after a state has withdrawn should be started within 1 year. So on that ground, the law is very clear that the court has lost jurisdiction. Moreover, because the surrender of President Duterte did not comply with the Rome Statute, he was not first brought to a local Philippine court before being extradited to The Hague. We have characterized this move as a kidnapping, an extraordinary rendition of the president to The Hague, and this now gives rise to further challenge on whether kidnapping should result in the loss of jurisdiction of any court trying President Duterte. We believe that the court should divest itself of jurisdiction because jurisdiction acquired over the person illegally should never be sanctioned under current human rights standards. Mr. Roque, what are your expectations for the decision from the ICC? Well, we don't expect much because I think they need President Duterte to survive. They don't have much cases, and right now, the case of President Duterte is the only live case that they're hearing. And already in the past Assembly of State Parties, member states have openly questioned whether or not the ICC should continue, given that many of the accused for which they have issued warrants of arrest, including President Putin and Prime Minister Netanyahu, cannot be arrested to face the charges before the ICC. Mr. Roque, 18 individuals claiming to be former Marines have accused several high-profile Philippines former and current officials of allegedly giving money to the ICC investigators. What's your assessment of those claims? Well, I think this should lead rise to an honest and good investigation on the part of the court, because the Rome Statute also includes crimes against administration of justice, and if the statements of the Marines could be proven, that would mean that there was corruption in the gathering of evidence against the former president, in addition to the fact that a political enemy of the president, former Senator Trillanes, has himself admitted that he assisted the ICC gather the evidence, which goes against the independence of any investigation, because obviously when an enemy of the former president presents the evidence against the former president, you are not going to expect that he will present evidence exculpating him. So I think this is should warrant an independent investigation in the ICC itself, with the end view of determining whether or not this evidence gathered from these polluted sources should even be admitted by the court. So in your opinion, can the ICC be considered unbiased and impartial? I don't think so, because in the first place, if they are sincere in dispensing justice, the fact that the former president was kidnapped in order for the court to acquire jurisdiction should be reason enough for the case to be dismissed by reason of lack of jurisdiction. Thank you so much for joining us on the program. I really appreciate your time today. Attorney Harry Roque, lawyer and President Duterte's former spokesperson. Thank you. Thank you as well. Nako, yun ang mga kababayan. Pati yung 18 Marines, pinag-uusapan na rin sa international media. At ang balita nga natin, medyo aligagana raw po ang nasa Malacanang ngayon at hindi po natin alam kung ano po ang dahilan. Pero ito, malinaw na nagising na po ang buong mundo, mga kababayan, at naririnig na nila ang sigaw ng mga Pilipino. Tandaan po natin na meron pong isang Russian. Ito po, na nag-interview kay Harry Roque, ay Russian media po ito. Russian TV station. At kung matatandaan natin, mayroon po ditong nakulong na vlogger, na Russian-American vlogger, na kung saan ibinulgar niya ang korupsyon sa Pilipinas, maging dyan sa loob ng kulungan.
So, malinaw po sa atin yan. So ngayon, bukhang nasasaling na po ang damdamin ng buong mundo sa nangyayari sa ating bansa. At kung human rights din lang naman ang pag-uusapan, mga kababayan, mas di hamak na mararamdaman nila na mas mahal ng tao ang dating presidente kumpara doon sa mga nag-aakusa sa kanya. Biruin mo, ikaw ba naman kung hindi ka nagbubulag-bulagan, makikita mo sa harap ng dahig, sa detention cell ni Pangulong Duterte, araw-araw mayroong Pilipino na nagpapakita ng suporta sa kanya. So doon pa lang dapat alam mo na itong tao ito ay pinupolitika lang. Dahil itong tao na ito nakakulong dito ay mahal ng mga tao na dating pinagsilbihan niya. And in fact, this is the very first time in the history of the ICC na mayroon isang iniimbestigahan na sangkatutak ang pumupunta sa ating mga kababayan para siya ay suportahan. So doon pa lang mga kababayan, dapat naiisip na ng ICC, bakit kaya? Bakit kaya sa kabila ng mga reklamo na ibinabato dito kay Rodrigo Roa Duterte, napakarami pa rin ng mga Pilipinong pinagsilbihan niya na sumusuporta sa kanya. So, this is not a human rights hearing. Hindi ito paghahanap ng hustisya, mga kababayan, itong nasa ICC. This is political persecution. This is politically motivated. At maganda po ang pagkakalatag ng mga salaysay ni Atty. Harry Roque. Dahil dito, nalaman ng buong mundo kung ano talagang nangyari kay PRRD. Kung matatandaan natin, mga kababayan, si PRRD ay popular yan sa Russia, popular yan sa Japan, popular sa China, at popular yan sa karamihan ng bansa na meron tayo dito sa mundo. Popular siya nung nilabanan niya yung droga sa Pilipinas. Nagulat nga ang buong mundo noong kinidnap siya at hindi makapaniwala na nangyari ito kay PRRD. At syempre, dahil sa iba ang lumalabas sa mga balita sa kagagawan ng mga bayarang media sa Pilipinas, nasira ang pangalan ni PRRD at parang sa tingin ko ay pinaniwalaan din ito ng international media. Nasira ang pangalan ni PRRD dahil wala ngang kakamping media si PRRD maliban sa SMNI na tinanggalan pa ng prangkisa. Tinanggalan ng prangkisa dahil itong SMNI ay sumusuporta kay PRRD, kaibigan ni PRRD si Pastor Apollo C. Kibuloy. At hindi pa sila nagkasya, pati si Pastor Apollo Kibuloy, si PRRD, ipinakulong nila. Na kung tutuusin, itong dalawang ito ay maraming naitulong sa mga Pilipino, maraming naitulong sa ating bansa. Pero bakit sila ang nahihirapan ngayon? Bakit sila ang nakakulong? Bakit yung mga nagnakaw sa gobyerno na mga pukin ng ina, malaya at ginagastos nila yung mga pera na ninakaw nila? So ngayon, nagigising na ang international media dahil noon, blinded sila dahil ang binabalita ng mga media, mainstream media sa Pilipinas ay masama tungkol kay Pangulong Duterte. Yun ang naririnig ng international media eh. Yun ang naririnig ng mga foreigners na balita. Puro paninira ay PRRD. At ngayon, masasabi natin mga kababayan na unti-unti nang bumabaliktad. Unti-unti nang nalilinawan ng international community, international media dahil may mga nagbubulgar tulad ng nangyari kay PRRD. Tulad ng ginawa nito ni Harry Roque. Kung saan inisa-isa niya na itong ICC mga kababayan ay di umano ay nakatanggap nga ng funds galing sa gobyerno ng Pilipinas dahil dito pinag-uusapan nila kanina itong si Trillanes ay tumanggap ng pondo galing sa gobyerno para patakbuhin ang ICC. At pinaliwanag din ni Harry Roque na kung wala si PRRD dyan sa ICC, wala na, matagal na nagsara yan. Si PRRD ang dahilan kung bakit mayroon pang ICC ngayon. At pagka si PRRD nakalabas na, maniwala kayo, wala na yung ICC na yan. Ngayon mga kababayan, maliban dyan sa Russia, pati Japan, nananawagan ng hustisya para kay PRRD. Dahil naniniwala sila na ang nangyari kay PRRD ay 100% matinding pamumulitika sa Pilipinas. Alam naman natin noon na maganda ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas, ng administrasyon ng Japan dati at administrasyon ni Duterte. At dahil nga sa magandang samahan na yan, mga kababayan, ng Japan at Pilipinas, kahit papaano, itong mga Hapon ay gumagawa ng paraan para matulungan ang kanilang kaibigan at ang ating dating presidente na si PRRD. So ito, pakinggan po natin ang kanilang panawagan. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice.
The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayun. Oo. Thank you. Ayan, mga kababayan, nagising na. Pati Japan nagsasalita na at sinasabi nito, ito po mga kababayan nagsasalita ay isang human rights advocates ng Japan. Ha? At naniniwala siya na ginawa kay PRRD ay political persecution. At hindi po dapat nangyayari ito kay PRRD, lalo na isa siya sa naging presidente at dapat nga ang nangyayari dito dapat ipinaglalaban natin, dapat pinapasalamatan natin. Pero sabi mismo nitong human rights advocate ng Japan, mga kababayan, na yung Pilipino ay hindi mapapatahimik. Ang Pilipino ay hindi magagapi. Magsasalita at magsasalita para sa katotohanan. At ngayon, tumutulong sila, kaya naman siguro aligaga ngayon ang mga nandyan sa Malacanang. Dahil ang namumuno sa atin, sa Pilipinas, sakim sa kapangyarihan. May tinatagong lihim, kaya si PRRD ipinadala sa The Hague. Dahil si PRRD ay alam na alam, kahit mga galawan nila, mga kilos nila, alam ni PRRD. Kaya ang ginawa nila kay PRRD, kinidnap nila, pinadala sa The Hague nang wala sa tamang proseso. At paglabag po sa Rome Statute, dahil ang nakalagay sa Rome Statute, dapat iniimbestigahan muna, dadaan muna sa pinanggalingang bansa ang isang akusado, which is, hindi dumaan si Pangulong Duterte. Yan po ang problema. At ngayon, ang buong mundo nagsasalita na. At gustong suportahan yung dati nating presidente na ngayon, pinapahirapan nila na hindi naman karapat-dapat na dinadanas yan ni Pangulong Duterte. At maliban po doon sa Russia, maliban sa Japan, meron ding nagbabiral na balita sa Amerika. At alam po naman natin na si PRRD, si Trump, ay masasabi natin nagkasundo noong mga panahon nila. Yung pareha sila namumuno sa mga sarili-sariling bansa. Marami nga dati ang nagsasabi na parehas po yung style of leadership nila. Di ba? At sa tingin ng Amerika ay medyo parang napapansin nila na talagang ito yung panggigipit kay PRRD. At medyo nabuksan na rin. Sa tingin ko, nabuksan na rin ang isipan ng Amerika sa tunay ng nangyayari sa ating bansa. Marami mga skandalo na kinasasangkutan ni Marcos Jr. Lalo-lalo na sa Amerika. At imposibleng hindi yan alam ni Trump. At ito po, mga kababayan, ang bali-balita dyan sa Amerika. So, maliban po doon sa balita sa Russia, balita dyan sa Japan, kung saan humihiling itong human rights advocates, mga kababayan, na bigyan ng interim release si Pangulong Duterte because naniniwala siya na this is injustice already. Kasi mahigit isang taon na yung preliminary investigation, dapat si PRRD sa mga panahon na ito ay nasa labas na. Dahil hindi naman nila napapatunayan na nagkasala hanggang ngayon nga, wala pa silang ebidensya. Diba? So, yun po ang panawagan ng human rights advocate ng Japan. At sa tingin ko, pakikinggan po ito ng UN dahil alam naman natin na makapangyarihan din ng Japan. Japan, Russia, at ito ngayon, Amerika. So, ito po ay post sa Instagram ng isang content creator na sumusuporta kay Donald Trump. Sa tingin ko, Twitter ito yung X. Tiningnan ko yung Twitter niya, yung X. Puro politics din po ang pinopost niya. At kumpirmado, siya ay supporter ni Donald Trump. At ito po, mga kababayan, ang nakapost doon sa kanyang social media account. Ang sabi dito, breaking. The Trump administration is reportedly in talks with Brazil and the International Criminal Court for asylum for former Brazilian President Jair Bolsonaro and former Filipino President Rodrigo Duterte, respectively. So sabi dito, mga kababayan, ang administrasyon ni Trump ay kasalukuyan na nakikipag-usap sa International Criminal Court para sa asylum ng dating presidente ng Brazil at ng presidente ng Pilipinas sa walang iba, kundi si PRRD. Okay, two fellow right-wing leaders and a long-time political allies of President Trump who are currently imprisoned on charge of many considered to be unjust and politically motivated. Okay, ang sabi dito, etong dalawa daw na ito, si Pangulong Duterte at itong dating presidente ng Brazil, ay nakakulong sa mga parata dahil sa mga paratang na kinukonsidera na
politically motivated at hindi sumunod sa due process. Okay, ituloy natin. Nasaan na yun? We consider unjust the politically motivated. CIA, ito na. CIA Director John Ratcliffe is reportedly a major part of this effort behind the scene to get Bolsonaro and Duterte out of prison into the United States to be granted political asylum, and President Trump himself is said to be threatening severe unprecedented sanction on Brazil and the ICC should they fail to turn the two conservative leaders over. Okay. Ang sabi dito, mga kababayan, nasaan na? Nawala na naman ako. CIA na usapan dito. Yung CIA director daw na si John Ratcliffe ay mayroong matinding parte dito, mga kababayan, na gumagawa siya ng paraan para mabigyan ng political asylum yung dating presidente ng Brazil at si dating Pangulong Duterte. At magbibigyan sila ng asylum papunta diyan sa Amerika. At si Trump mismo ay nagbabala na. Nagbabala na daw. Pag hindi nila pinagbigyan ang kanyang panawagan para i-release ang dalawang leader. Sabi pa niya dito, raise your hand if you want to see these two great men freed from the lawfare and leftist persecution that they are currently being subjected to and given a hero's welcome into the United States by our great President Trump. Sabi nitong nag-post, itaas daw ang kamay kung gusto nyo na itong dalawang magigiting na mga leader ay mapakawalan sa political persecution na ginagawa ng kanilang mga kalaban at na papayag ba kayo na magkaroon ng hero's welcome sa United States at ang sasalubong ay si President Donald Trump mismo. Iyon ang tanong. Pero ito mga kababayan, the fact na ito ay mga taga-Amerika at pinupost ng mga taga-Amerika, so ibig sabihin, talagang napag-uusapan po ito dyan sa kanilang bansa. So now, parang katulad ng sinabi ko kanina, pinapakinggan na po ang panalangin ng mga milyong Pilipino na sumusuporta kay Pangulong Duterte. At ang sabi ko nga lagi sa inyo, na ang kasamaan, hindi po yan mananalo sa katotohanan. Ang kasinungalingan kailanman ay hindi mananalo sa katotohanan. Na alam naman po natin, walang kasalanan si PRRD. Sa lahat ng laban, nagkakaroon talaga yan. Nagkakaroon ng hindi inaasahang bagay. Nagkakaroon ng collateral damage. Pero, hindi natin maitatanggi na nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng katahimikan, at muntik nang maubos yung mga durugista sa Pilipinas. Hindi na mauubos na pinatay, kundi dahil yung iba nagpagamot, yung iba tumigil, nagsitabaan, na ngayon ay nagsisibalikan na naman. Mga kababayan, ito na po ang tinatawag natin na siguro the day of reckoning. Dahil pag nagsalita na po ang mundo, UN, nagsalita ang Amerika, nagsalita ang Russia, wala pong magagawa si Marcos Jr. Baka yan pa mismo na Amerika, Russia, o China, yan pa ang dumampot sa kanya. Hindi ho ba? Dahil dito sa ginawa nila kay PRRD, malinaw na ito po ay paglabag sa batas Unang-una dating presidente at lumabag sila sa Rome Statute. Hindi dumaan sa tamang proseso na dapat sana ay dito muna i-hearing sa Pilipinas at pagka hindi kaya dito, tsaka dadali sa daig. Nirekta nilang dinala si PRRD. At kung tatanungin mo ang taong bayan kung anong nagustuhan nila kay PRRD, yung laban niya sa droga. Di ba? Kung hindi ba naman kayo mga tanga? Sino ba naman maniniwala sa inyo? Yung mga Pilipino na gustuhan yung ginawa niya, kayo lang ang bukod tangi na ayaw doon sa nilabanan niya na droga. Ano yung iisipin natin? Kahit magtanong ka dyan kung ano nagustuhan nila kay PRRD, ang sasabihin nila, yung paglaban ni PRRD sa droga. Pero ito mga mga demonyo na namumuno sa ating gobyerno, hindi naman lahat. Ipinagkanulo ang dating presidente na mas magaling pa sa kanila, mas marami pang nagawa sa kanila, na hindi nagnakaw. Kaya nga ito kinaso sa kanya extrajudicial human rights, di ba? Kasi wala hindi nila pwedeng pagbintangan ng nakaw. Kaya nga yun ang kinaso sa kanila. Nakadalasan sa buong mundo, ang nagiging problema ay pagnanakaw, pero iba ang sitwasyon ni PRRD. Kaya mga kababayan, konting kembot na lang. Konting kembot na lang, ngayon nauuga na po. Nauuga na po ang buong puno. Nauuga na at mamamalaya natin si PRRD ay makakalaya na. Hindi magtatagumpay ang masasama sa kabutihan. Yan ang tatandaan natin. Okay? Na ngayon nag-iingay na ang international media at bilib ako doon sa Japan. Di ba? So Japan, talagang sinabi harap-harapan na itong ginawa kay PRRD ay unjust, politically motivated. Ikaw ba naman, isang taon ka na nakakulong tapos ni isang ebidensya walang maipakita? Anong kalokohan yan? Tangina, naglulukuhan na tayo dito. Pag ngayon, wala pang nangyari dyan, ngayon taon na ito sa ICC na yan,
na wala naglulukuhan na tayo. Ha? Maniniwala na talaga tayo ng ICC, baka dyan napunta yung mali-maliit ang pera na i-deliver nito mga Brave 18. Di ba? Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.